Maayong adlaw, kumusta kayo dyan? Hi guys! So for today's video, nandito tayo sa Darwaza sa may 89 Mall dahil kailangan ko nung pumunta dito dahil sa ipin ko. Sad to say, kailangan na talaga siyang ipa-check up at hindi ko na kaya ang sakit Pangalawa ko na palang punta dito guys. Last time is 2022 pa dahil nagpa-scaling ako ng ipin ko. Scaling means nagpalinis ng ipin. Diba ang ganda ng clinic nila? Sobrang recommended talaga ang clinic na to. Yun nga lang, may kamahalan lang talaga siya guys. Pero nakikita nyo naman, diba? Sa labas lang to, how much more sa loob. Alam mo yung mga facilities nila, yung mga gamit nila, mga ganon. So high touch na rin. Hello guys, andito tayo sa Darwaza Clinic. Yeah. So, ayan nyo lang yung pimples ko kasi nandyan na talaga yan. Okay. So, waiting muna tayo. Waiting. So, nag-fill up lang ako ng ng details ko at sabi ng receptionist is tatawagin lang daw ako pag ready na yung doktor. Yan yung ipin ko? Yan? Pwede mag-video ha? Sige. Guys, yan po yung ipin ko, oh. Yan yung ipin ko. Wait lang. Oh my God. Yung ipin ko. Kinakabahan ako. Guys, ngayon ko lang pala na-realize na para pala akong manok pag kinakabahan, no? Kasi pilok lang ako ng mata ko. Hello guys. So, nandito tayo ako sa Darwaza. Bumalik ako kasi kailangan ko ng 2 days na sick leave. Kasi yung una ko kasing sick leave na na-apply is 1 day lang. Ako na kasi ang nagsabi sa doktor na 1 day lang ilagay mo, dok. Pero nung kinabukasan pala is hindi ko pa siya kaya. So, tago ko lang muna yung pimples ko. Huwag nyo munang tingnan yung pimples ko. Kasi ganyan na talaga yan. So, yun. Buti, pumayag naman si Doc Shaima na i-extend yung sa leave ko kasi nga hindi nga ako nakapasok noon dahil tawag nito, nag-fever ako ng the night before nung Thursday. So far naman ngayon hindi na siya masyadong masakit. In-stop ko na yung Bufren ko, yung painkiller ko, and then pero yung mouthwash ko pa rin siya, ginagamit ko pa rin siya. So, waiting ako kay tawag nito, Dr. Shaima. Dr. Shaima pala yun. So, yun. So, guys, nakuha ko na yung sick leave ko. Ito na siya sa Darwaza. O, diba? So, yan ang sick leave ko. So, babalik pa ako sa Wednesday para sa final filling ng root canal ko. Kasi itong nandito is temporary lang siya. Pasensya na kayo, wala ako lipstick ngayon. So, masakit siya. Ito na siya, yung sick leave ko. Kasi kailangan natin i-file ng sick leave itong itong hindi ko pagpasok. So guys, ang Darwaza pala is nasa 89 Mall. Okay. So ito yung nila. Yung parang pang slide nila.
Andun sa baba. Yan. Hi guys. Diyan pala ako nag-work guys. Sa the gate. Nakikita nyo ba yan? Diyan po ako nag-work. Pero hindi siya dyan. Hindi dyan. Doon ang office namin. Dito pa. Dito paliko. And then doon pa. Diyan ang office namin. So, ang clinic ng ng dental ko is tatawid lang from here sa the gate and then dito sa 89 Mall. Can I have 2 flats? 2 flat white, ah? 2 flat white. Okay, size? The small one. Mm. And then, yeah, I want 1 bread. So, ito pala yung mga bread na available nila, guys. Merong muffins, merong spicy tuna. This muffins, 1 muffin. So, nagtatanong pa si ate girl kung anong gusto kong bread and kung anong gusto ko dyan sa nakadisplay nila ng mga pastries. But I want spicy. Spicy tuna. Okay. 1 spicy tuna. Spicy tuna. And 1 muffins. Make it hot, ma'am. The spicy tuna. Yes. Yes. And the flat white you want with any flavor? Like vanilla, caramel, or hazelnut? No. No? Just the regular flat white. Regular. 1 spicy tuna and 1 muffin. the chocolate muffin. Yes. Make it warm, ma'am. Make it? Warm. Yeah, 1. You have Ito na. first application? No. You can try the application, ma'am. Every time you buy, Yes. purchase from us. For example, now your bill is 6 dinar. You get 600 points free. Like 600 bills back to you. To the Wala? account. Yes. Okay. Ho, di ba bongga, pina-download pa talaga ako ni Ate Girl ng application ng Costa Coffee para maka-avail ako ng points nila. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Oh, so si Ate Girl, nag-prepare na siya ng coffee namin. And then, ang in-order lang namin is 2 flat white and then isang croissant at saka isang chocolate muffin. So, ito na yung coffee guys. Waiting na lang tayo sa order nating muffins and tuna bread. So, ito na guys. Ready na. Bon appetit! This is my dinner for today because I don't have to eat. So guys, ito na pala yung dinner ko sa araw na to kasi nga wala akong ganang kumain. At yung ipin ko, hindi ko alam, parang hindi ko pa siya nakakagat talaga. Ayoko pang kumain ng solid. So magpanpan lang sa ta. So ang Costa Coffee pala na ito na branch ay sa Bayrak Mall. Dito pala sa Igayla guys, maraming magkadikit na mall. So kanina ibang mall yung nasa ipin ko, ito naman ay ibang mall. Again, ang tawag sa mall na ito ay Bayrak Mall. At ang nasa gilid naman ng mall na ito guys ay yung mall kung saan
saan ako nag-work ay Gate Mall. Alam nyo ba guys na malaking tulong talaga na nagpa-root canal ako. Kasi hindi ako makatulog guys pag ang ipin talaga ang umaatake. Actually guys, ang ipin na may problema sa akin ay sa harapan pa. Pag-story muna ako guys ha, 10 years back sinabihan na akong root canal. Pero natakot ako kasi sinearch ko siya sa YouTube. Ay nako, di ko kaya. Kasi meron kasi silang tinutusok. Lilinisin nila yung ipin mo pagkatapos may itutusok doon na para siyang screw, 3 screw. Pero hindi naman siya yung normal na screw ha. Yung pang manipis lang siya na screw, parang ganon. Nakakangilo kasi siya, kaya ako ay natakot. Kaya sabi ko noon, ayoko munang magpa-root canal. I-carry ko na lang yung ano niya, yung sakit niya sa ngayon guys, nakakangiti na talaga ako kasi nung mga previous days, my God, hindi ako makakatulog talaga. Nagtitake lang ako ng painkillers every 8 hours. Tapos yung painkillers ko pa, nasa 600 mg. Sobrang effective niya. From the day na nag-root canal ako guys, mga nasa 4th day na pala itong video na ito. Pero yung feeling ko sa ipin ko is temporary lang. So pag nafe-feel ko siya, medyo rough pa siya, hindi pa siya yung smooth. Bawal kang kumain ng matitigas guys. Kung pwede, dito lang daw sa isang side ka pwedeng mag-chew. So, tiis-tiis lang muna ako ngayon. Next week, after 1 week, magpa-final feeling na. Pero hindi ko pa alam kung ano ba talaga ang gagawin niya sa ipin. Sana hindi masakit, no? Kasi nung last guys, nakasikad talaga ako habang nakahiga ako kasi parang may tinusok ang sakit-sakit niya. Parang dumaan siya sa utak ko. So ngayon, maghinay-hinay lang tayo sa kain ngayon. Mga bread lang muna tayo. Diet. Kasi pag kumain tayo ng matigas na ko, baka matanggal yung feeling ng ipin ko. Mahal pa naman magpa-root canal. Guys, 100 KD guys. Buti na lang may insurance. Tapos pagbabalik ako next week guys, additional 50 KD pa. Tapos bawasan naman siya ng insurance. So okay lang. Alam nyo ba guys, ang sakit-sakit niya pag wala na yung anesthesia niya. Nung umuwi ako sa bahay, mga after 2 hours na wala na yung anesthesia. Ay nako, umiyak talaga ako kasi hindi ko maintindihan yung sakit niya. Parang gusto kong ipabunot lahat yung ipin ko ng mga araw na yun. Tapos alam mo yung sana uminom na ako ng Brufen. Alam mo yung painkillers before ko ng root canal. Kasi nag-take ka ng mga painkillers, parang after 1.5 hour pa siya nag-effect. Tapos maramdaman mo talaga na may tumitibok. Alam mo yun. Basta guys, hindi mo siya ma-explain pag ang ipin ang tumira sa'yo. Sobrang sakit. Kahit anong distract ng utak ang ginagawa ko, parang hindi talaga mafe-feel mo talaga yung discomfort. Kaya nakapag-decide na talaga ako na pupunta talaga ako ng clinic once maghilom na, pero hindi siya naghilom, pumunta na ako. Bahala na si Batman kasi guys, sa opisina guys, pag pumapasok ako, nakasimangot ako, hindi nila maintindihan yung pagmumukha ko. Tapos palagi kong hinahawakan yung sa baba ng ilong ko kasi nandyan lang naman yung ipin ko. Ganun ang effect niya guys, pag ang ipin ang tumira talaga sa'yo. Kaya yung mga mahihilig sa mga chocolates at mga sweets dyan, ako, ingat-ingatan nyo talaga yung ngipin nyo. At advice ko rin na mag-mouthwash din kayo. Ako may mouthwash pero hindi ko naman ginagamit. Minsan lang pag natupa. Tas ito pa ang pinakamasakit guys. Pag nagbanggaan yung upper teeth ko tsaka lower teeth ko, parang may ground. Alam mo yung sobrang sensitive niya. Kaya nung mga nakaraang araw, parang hindi ko siya kaya talagang i-chew. As in, sobrang sakit. As in, sobra talaga. Kaya yun, nakapag-decide talaga ako na magpa-dental na lang talaga. At alam nyo ba guys, bakit ito nag-trigger? Kasi last Thursday guys, may kinain akong bread na sobrang init. And at the same time, may kinakain akong yogurt na malamig. Yun lang ang naisip kong dahilan bakit siya nag-trigger talaga. Alam kong meron na siya dyan. May hole na siya. Pero, dun talaga siya nag-trigger nung kumain ako ng malamig at mainit. At alam nyo ba guys, sabi ko talaga sa doktor na, Dok, pwede i-save mo yung kasi inisip ko rin, paano pag hindi na siya kaya? Paano pag sobrang weak na yung ipin ko? So, magfo-false teeth ako? Mag-veneer ako? Nasa harapan pa naman siya sa ipin ko na ko. Kaya isa din yon na nagpapa-stress sa akin kasi natatakot ako kung ano ang sasabihin ng doktor sa akin. Either ipapabunot mo tapos papalitan siya ng false teeth or veneer. Buti na lang talaga, sabi ng doktor, we will save your teeth. And don't worry, it will not be painful. Oo nga, hindi naman talaga siya painful kasi may anesthesia. Tapos naririnig mo yung parang nililinis nila yung ipin mo parang diretso sa tenga. Tapos ang masakit lang talaga is yung may tinutusok na talaga siya, yung sa sinipsip na nila yung mga abscess bitaw. Tapos parang may tinusok, yun talaga, yun lang naman ang masakit. Tapos yung after nila yun ng
pag wala na yung anesthesia niya. Yun lang naman. So, sa mga gusto magpa-root canal dyan, isave nyo na lang yung teeth nyo kung pwede Kasi pa. Mas maganda pa rin pag ang ngipin mo is original, diba? Siguro pagkatapos din nito, magpapaklining din ako ng ipin ko. Kasi may insurance naman, so pwede natin gamitin yan. Nakikita ko talaga dito paano ako kumain. Hinahinay lang talaga. Kasi pag okay yung ipin ko, naku, nilamon ko na lahat yan. Mahinhin lang ang pagguya. Kasi guys, 'di ba, pag unang unang kain mo, syempre ito mo nang sa harapan, 'di ba? After talaga ng root canal ko, tina-timing ko na ngayon ang pagkagat ko. Hindi tulad dati, kahit nakapikit ako, okay lang. Ngayon, hindi. Tinitingnan ko kung matigas ba or hindi. Tapos, sina-side view ko siya minsan pag kinakagat. Ganyan ang life, guys. Pag meron kang something sa ipin mo. O, diba? Ang hirap, no? Ay, nako. Kayo, ingatan nyo talaga yung ipin nyo. Huwag masyadong kumain ng mga sobrang sweets. Pagkakain, mag-toothbrush talaga. Hinay-hinay lang, kung baga. Sana, guys, may na-learn kayong something sa video ko na ito. And that's it for today's video, guys. Sana nag-enjoy kayo at may napulutan kayong aral sa video na ito. Please don't forget to like and subscribe on my channel. And see you guys on my next vlog. Bye-bye!